Banata 871. Salamat, Mr. Styles. Yumuko si Sebastian para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Pagdating niya sa bahay, sinabi niya kay Juliana na aalis siya sa bahay ng ilang panahon, at pinaalalahanan siya nitong mag-ingat. Pagkatapos ng almusal, umalis si Sebastian papuntang Swordety. Gayunpaman, siya ay halos wala sa loob ng mahabang panahon nang siya ay pigilan ng isang pag-alit na gang. Sebastian Wilder, hinihintay ka ni Mr. Gaudium sa Destiny Stage. Sumama ka sa amin. Hiling ng pinuno ng gang. Tiningnan sila ni Sebastian at napagtanto na sila ay mula sa Gaudium sect. Agad niyang naisip na gusto siyang guluhin ni Juniper. Wala akong oras para sa inyo. Umalis na kayo, malamig na sabi ni Sebastian. Tumahimik ka. Hinihintay ka ni Mr. Gaudium sa Destiny Stage ngayon. Sa ayaw mo man o sa gusto mo, sasama ka sa amin ngayon. Ang mga tao mula sa Gaudium sect ay tumangging umatras. Umalis kayo kung ayaw niyong mamatay. Naging matalim ang mga mata ni Sebastian. Ikaw ang may gusto nito. Sa galit, ang Gaudium sect gang ay inilabas ang kanilang mga armas at itinutok ito kay Sebastian. Sa gitna nila, dalawa sa kanila ang mga elder ng sect, isang 5-star demigod at isang 4-star demigod. Ang natitira ay ang pangalawang henerasyong ng mga apprentice ng Gaudium sect, na ang cultivation ay nasa demigod realm. Malamig na ngumiti si Sebastian. Nang akmang aatake na siya, isang makapangyarihang boses ang umalangaw mula sa malapit, sandali lang. Napalingon ang lahat at nakita ang isang makisig na binata na paparating kasama ang isang grupo ng mga tao, at ang binata ay walang iba kundi si Juniper. Sebastian Wilder, maglaban tayo sa Destiny Stage ngayon. May lakas ka ba ng loob na tanggapin ang hamon ko? Malamig na kumikislap ang mga mata ni Juniper. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa 5-star demigod level, kaya siya ay puno ng kumpiyansa. Ganyan ka na ba kadesperadong mamatay, Juniper Gaudium? Walang emosyong tanong ni Sebastian. Galit na galit si Juniper. Huwag kang mayabang, Wilder. Naging pabaya ako noon. Ngayon, gusto kong linisin ang pangalan ko. Kung lalaki ka, makipagkita ka sa akin sa stage. Dahil gusto mo na talagang mamatay, pagbibigyan kita. Tinanggap ni Sebastian ang kanyang hamon. Kung hindi, tiyak na guguluhin siya ni Juniper ng walang katapusan at malamang naasarin pa si Juliana. Ikaw ang mamamatay ngayon. Tatapakan kita sa ilalim ng aking mga paa sa harap ng lahat. Nagbabantang sabi ni Juniper at inutusan ang isang tao na ilabas ang salita. Bilang numero 1 henyo sa county ng Southmount at numero 1 sa mga kabataang henerasyon, kilala si Juniper at halos lahat ay nakarinig tungkol sa kanya. Sa kabilang banda, kara-rating lang dito ni Sebastian, ngunit nakamit niya ang katanyagan ng talunin niya si Juniper 2 linggo na ang nakakaraan. Ngayon, kasing sikat na siya ni Juniper. Nang malaman ng publiko na pareho silang magkakaroon ng labanan sa Destiny Stage, sumugod sila sa gitna ng lungsod, kung saan matatagpuan ang entablado. Ano? Kakalabanin ba ni Sebastian si Juniper hanggang kamatayan sa Destiny Stage? Nang marinig ni Roman ang balita mula kay Stephanie, nagulat siya. Sinabi ni Stephanie, si Mr. Gaudium ay natalo ni Sebastian, kaya hindi siya isang banta. Nag-aalala ako na ang Gaudium sect ay mag-organisa ng isang assassination. Nakasuot ng solemn na mukha, sinabi ni Roman, may punto ang iyong mga alalahanin, ngunit malamang ay may inaasahan si Juniper kaya naglakas loob siyang hamanin muli si Sebastian. Baka nagkaroon siya ng breakthrough sa kanyang cultivation, o may iba pa siyang tinatagong alas. Kung ano man ang sitwasyon, hindi ito maganda para kay Sebastian. Hindi niya dapat tinanggap ang hamon. Kasabay nito, nalaman ni Damon sa Bejeweled Tower ang balitang ito. Pagtingin sa katabi niyang babae, nagtanong siya, Tita Malana, ano sa tingin mo tungkol dito? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumagot si Malana si Dorev, sa tingin ko si Juniper ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang cultivation. Kung hindi, hindi niya hahamunin si Sebastian ng walang ingat. If worst comes to worst, kahit na matalo siya, hindi mananatiling tahimik ang mga taga-Gaudium sect sa pagpatay sa kanya ni Sebastian. Ang ibig mo bang sabihin ay mamamatay si Sebastian kahit manalo man siya o matalo sa pagkakataong ito? Tanong ni Damon.
Depende yan sa ugali ni Enrique. Kung gusto niyang iligtas si Sebastian, hindi magtatagumpay ang mga taga-Gaudium sect, sagot ni Malona. Tita Malona, halika at panoorin natin ang laban. Manghimasok man si Mr. Styles o hindi, kailangan mong iligtas siya, sabi ni Damon. Gusto mo ba siyang makuha? Tanong ni Malona. Tumanggo si Damon. Siya ay may napakalaking potensyal at isang pagkakataon na mag-condense ng mga pil. Madaling ipagdiwang ang tagumpay ngunit mahirap magpadala ng tulong kapag ang isa ay nasa panganib. Kung gagawan ko siya ng isang pabor sa oras na ito, ang pabor na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa akin sa hinaharap. Kabanata 872. Upang alisin ang kanyang kahihiyan, hindi hinayaan ni Juniper na madamay ang kanyang ama sa buong oras dahil gusto niyang patayin si Sebastian mismo. Sa pamamagitan lamang nito ay mabuburin niya ang kahihiyang dinanas niya noong natalo siya kay Sebastian sa huling pagkakataon. Sa ganoong paraan, maaari siyang manatili bilang numero 1 henyo ng Southmount County at nangungunang kabataan sa mga nakababatang henerasyon. Ang Destiny Stage ay ang lokasyon para sa labanan hanggang kamatayan. Kapag nasa entablado na sila, nasa kamay na ng kapalaran ang buhay nila. Sa Skyd, ang Destiny Stage ay inilagay sa gitna ng sentro ng lungsod. Nakatayo ito ng mga 6 na talampakan 7 pulgada ang taas na may malawak at patag na tuktok. Isang madilim na hangin ang nakasabit sa paligid ng entablado, at ang masalimuot na mga pattern na inukit sa ibabaw ay kumikinang na may mahinang liwanag, na para bang ito ay nagsasabi ng mga kwento ng sinaunang panahon. Maraming tao ang nagtipon sa paligid ng entablado. Nagbubulungan at sumisigaw, nadala sila sa labanang ito ng kamatayan, puno ng kaba at pananabik ang kanilang mga mukha. Ang lugar ay buhay na buhay at ang mga boses ay nasa lahat ng dako, na nagpinta ng isang mataong tanawin. Ang Destiny Stage ang naging tanging focus sa mataong kapaligiran na ito, na umaakit sa mga mata ng lahat. Nagkatitigan sina Sebastian at Juniper na may 10 talampakan ang pagitan nila. Hinawakan ni Juniper ang isang pike sa kanyang kamay, kasing dakila ng isang Diyos ng digmaan. Matalim ang titig niya at puno ng galit. Sa kaibahan, si Sebastian ay walang ekspresyon dahil si Juniper ay isang payaso sa kanya, at kaya niya itong talunin sa isang pitik ng kanyang daliri. Wilder, natalo ako sa iyo 2 linggo na ang nakakaraan. Iyon lang ang kabiguan, pati na ang pinakamalaking kahihiyan, sa buhay ko. Naaalala kong mabuti ang kahihiyan na ito sa aking puso at hindi ako naglakas loob na kalimutan ito kahit isang segundo. Ngayon, dudurugin kita sa ilalim ng aking mga paa sa harap ng lahat at ipaghihiganti ang nakaraan kong kahihiyan. Malakas at malakas ang boses ni Juniper, puno ng walang hangganang kumpiyansa. Isang sarkastikong ngiti ang sumilay sa mukha ni Sebastian sa kanyang sinabi. Bilang kalaban na natalo ko, napakalakas ng loob mo para sabihin ang mga bagay na yon sa harap ko. Napaka-ignorant mo. 11. Kaagad, nagalit si Juniper. Itinuro ang isang daliri kay Sebastian, nagbanta siyang sumigaw, ang isang pagkatalo ay hindi nararapat na banggitin. Ang punto ay upang malaman kung sino ang maaaring lumampas sa isa hanggang sa huli. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na matagumpay akong nakagawa ng isang pambihirang tagumpay 2 araw na ang nakakaraan. Ngayon, isa na akong 5-star demigod. Ang pagpatay sa iyo ay magiging napakadali. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit naglakas loob si Mr. Gaudium na hamanin si Sebastian sa Destiny Stage. Lumalabas na nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang cultivation. Nakakatuwa ito. Si Mr. Gaudium ay isang 5-star demigod, ngunit si Sebastian ay isang 1-star demigod lamang. 4 na bituin ang pagitan nila. Kahit na siya ay napakatalino, hindi niya kayang labanan ang isang taong mas mataas sa kanya ng 4 na antas. Tama ka. Ang labanan ang mas mataas ng 3 mini-level ay limitasyon na. Walang duda na si Mr. Gaudium ang mananalo sa pagkakataong ito. Tumanggo ang karamihan bilang pagsang-ayon dahil alam nila kung gaano kahirap ang laban. Isa na itong himala ng manalo si Sebastian kay Juniper sa isang laban sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa 3 mini-level na higit sa kanyang lakas. Kung gusto niyang manalo sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa itaas ng 4 na mini-level, inisip ng lahat na iyon ay isang ganap na imposibleng gawain.
Dumating na rin si Stephanie at nag-aalala kay Sebastian. Gayunpaman, si Sebastian ay binubuo sa entablado. Si Juniper ay isa lamang 5-star demigod, kaya hindi niya ito sineseryoso. Puno ng pagmamataas, tumingin si Juniper kay Sebastian na may mapanuksong mukha at sinabing, "Kung ayaw mong mamatay, magmakaawa ka at lumuhad. Baka maging mabait ako at hayaan kitang mabuhay." Isang walang pakialam ng ngiti ang naglaro sa labi ni Sebastian. "Juniper, hindi mo ba naisip na puro kakalokohan?" Sumabog ang galit ni Juniper, "Hindi mo pinahahalagahan ang pagkakataong binigay ko sa'yo. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita." Sa sandaling ang mga salita ay umalis sa kanyang mga labi, siya ay kumilos ng biglaan, na sinasaksak ng kanyang pike. Ang kanyang pag-atake ay mabangis at hindi mapigilan, ang gininto ang liwanag mula sa gilid ng kanyang pike ay handang tumagos sa lahat. Nakatayo lang si Sebastian sa parehong lugar at hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Sa isang iglap, tumagos sa kanya ang sibat. Ano? Nagulat ang lahat na napatay si Sebastian sa isang iglap. Iniisip nila na ito ay hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ng lahat, 2 linggo na ang nakalipas, si Sebastian ay nagpakita ng matinding lakas. Hindi man siya kasing lakas ni Juniper, hindi siya dapat napatay ng ganon kadali. Kabanata 873. Gayunpaman, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari sa susunod na segundo. Ang figure ni Sebastian ay nawala na parang usok. Isa yung after image. Ang bilis niya. Habang gulat na gulat ang lahat, sumulpot si Sebastian sa likod ni Juniper at sinipa ang kanyang puweten. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Juniper. Gusto niyang mabilis na tumalikod, ngunit huli na ang lahat. Kasabay ng mahinang kalabog, lumipad pasulong si Juniper. Bagamat bumaligtad siya sa hangin sa huling sandali at lumapag sa kanyang mga paa, tumanggap pa rin siya ng isang sipa sa kanyang puweten na sapat na para mapahiya at magalit siya. Labis na natulala ang mga tao, dahil hindi nila akalain ang eksenang ngayon lang nila nasaksihan. "Papatayin kita, hayop ka!" Sigaw ni Juniper habang sumusugod kay Sebastian gamit ang kanyang sibat. Lumiwanag ang figure ni Sebastian, at lumitaw siya sa likod ni Juniper na parang multo. Itinaas niya ang kanyang paa, muli niyang sinipa si Juniper sa kanyang puwitan. Nadapa si Juniper ng ilang hakbang pasulong at muntik nang mahulog sa lupa. Namumula ng husto, umikot siya sa paligid ngunit natuklasan niyang nawala si Sebastian. Pagkatapos, nagpakita si Sebastian sa kaliwa ni Juniper, iniunat ang kanang braso, at mabilis na sinampal si Juniper sa mukha. Ito ay hindi isang mahinang sampal, at ang mga tainga ni Juniper ay tumutunog dahil dito. Isang malinaw na marka ng palad ang agad na lumitaw sa kanyang pisngi, na masakit at mahapdi. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, pinandilatan ni Juniper si Sebastian at sumigaw, "Ikaw ay isang kasuklam-suklam na tao, Sebastian Wilder. Ang lakas ng loob mo na ipahiya ako ng ganito." Walang pag-aalinlangan si Sebastian nanunuya habang sinasabi, "Ito ang makukuha mo sa paggalit sa akin." Nagtawanan ang mga tao sa ilalim ng entablado sa eksena. Naglalaro si Sebastian kay Juniper. Napakalakas ni Sebastian para bugbugin si Juniper sa ganoong paraan. Ang batang pinuno ng Gaudium sect ay ginagampanan ng ibang tao nang walang pakundangan. Nakakahiya. Samantala, lahat ng taga-Gaudium sect ay namumula dahil inakala nila na ang dignidad ni Juniper ay nayurakan ng husto. Ang ilan sa kanila ay naikuyom pa ng palihim ang kanilang mga kamao, gustong sumugod sa entablado at ipaghiganti si Juniper. Tuwang-tuwa naman si Stephanie na nakatingin kay Sebastian, puno ng paghanga at papuri sa kanya ang puso. Alam niyang ginagawa ito ni Sebastian dahil gusto niyang matikman na mapahiya si Juniper. "Pinlit mo akong gawin ito." Isang masamang liwanag ang dumaan sa mga mata ni Juniper, at nagbuhos siya ng tableta sa kanyang bibig. Pagkatapos uminom ng tableta, ang kanyang mukha ay agad na naging pula, at ang kanyang enerhiya ay mabilis na tumaas. Si Mr. Gaudium ay uminom ng psycho pill. Nagulat ang mga taong nakatingin. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Stephanie, at kinakabahan siyang sumigaw kay Sebastian, "Mag-ingat ka, Mr. Wilder." Uminom siya ng psycho pill, at ang kanyang cultivation ay magiging 2 hanggang 3 bituin na mas mataas sa maikling panahon.
Kabanata 874. Psycho-Pill. Walang pakialam na tumango si Sebastian. Kapareho iyon ng Blood Demon Pill. At kahit na hindi ito masyadong naiiba. Ang naturang tableta ay may malaking masamang epekto at maaaring magdulot ng kapansanan sa gumagamit. Tila desperado si Juniper, ngunit ang swerte niya lang na makabangga si Sebastian. Lalo na isang psycho pill lang ito, kahit na uminom siya ng 2 o 3 pill ay hindi magkakaroon ng pagbabago. Sebastian Wilder, papatayin kita dito. Pagkatapos uminom ng psycho pill, nabawi ni Juniper ang kanyang kumpiyansa. Gayunpaman, ngumiti lang si Sebastian sa kawalan. Juniper Gaudium, ikaw ay nakatadhana na matalo sa akin. Ito ay isang katotohanan na hindi mo mababago kahit na sa pamamagitan ng pag-inom ng isang psycho pill. Nagmamatigas ka pa rin kahit na nasa panganib ka na. Mamatay ka na. Galit na sumigaw si Juniper at tumakbo papunta sa kanya. Hawak ang kanyang sibat ng may kalakasan, winasiwas ito ni Juniper ng paalang, ang kislap sa gilid ng kanyang sibat ay handa nang putulin ang lahat. Mag-ingat ka, Mr. Wilder. Naikuyom ng mahigpit ni Stephanie ang kanyang mga kamao, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Iniangat din ni Damant ang kanyang mga kamao. Sa kanyang opinyon, hindi mapipigilan ni Sebastian si Juniper matapos uminom ng psycho pill ang huli. Gusto niyang hayaan si Malona na makialam at iligtas si Sebastian. Sa ganoong paraan, malaki ang utang na loob ni Sebastian sa kanya. Nako, hindi niya magagawa iyon. Bilang isang taong may impluwensya mula sa Chamber of Commerce, magdudulot siya ng malaking pinsala sa reputasyon ng Chamber kung lalabag siya sa mga tuntunin sa publiko. Nang malapit nang tumama ang sibat kay Sebastian, tumalon siya at naglabas ng walang anyo at malakas na sword energy patungo kay Juniper. Ang bilis ng sword energy ay kasing bilis ng kidlat, na tumama kay Juniper sa isang iglap. Nagmamadali, hinawakan niya ang kanyang sibat at binasag ang sword energy ng may malakas na pagsabog. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay isang walang katapusang pag-atake ng walang anyo na sword energy. Mabilis na umindayog ang mga kamay ni Sebastian, naglalabas ng malakas na sword energy sa bawat galaw. Patuloy na dumarating ang sword energy at hindi nagbigay ng pagkakataon kay Juniper na makahinga. Nakakatakot lang ang lakas ni Sebastian Wilder. Si Mr. Gaudium ay isang 5-star demigod. Pagkatapos uminom ng psycho pill, siya ay kasing lakas ng isang 8-star demigod sa maikling panahon. Gayunpaman, wala pa rin siyang laban kay Sebastian. Ito ay hindi kapani-paniwala. Napansin ba ninyong lahat na mas malakas ang energy ni Sebastian kaysa dati? Lihim din ba siyang uminom ng psycho pill? Malamang yun ang dahilan. Mas malakas din yung energy niya kaysa kanina. Nagulat ang karamihan. Bagamat nadagdagan ang lakas ni Juniper pagkatapos uminom ng psycho pill, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makapagpahinga nang walang tigil siyang inatake ni Sebastian gamit ang sword energy. Ang tanging magagawa niya ay ang buong lakas niyang hawakan ang kanyang sibat. Si Sebastian ay nagmamadaling tumungo sa swordati, at ayaw na niyang mag-aksaya ng oras kay Juniper. Kaya naman, pinalakas niya ang lakas ng kanyang atake ng sword energy. Nagkaroon ng malakas na pagsabog. Hindi na nakatiis si Juniper, at ang sibat ay dumulas sa kanyang mga kamay. Nagsuka siya ng dugo nang bumagsak siya. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Sebastian, at itinaas niya ang kanyang kamay habang naglalabas ng isa pang sword energy. Mangarap ka na lang. Ang mga tao mula sa Gaudium sect sa ilalim ng entablado ay nagalit at nakialam, ang kanilang tame-time na enerhiya ay durog sa lakas ng espada. Kaagad, sumugod sila sa Destiny Stage at pinagtanggol si Juniper sa likod nila habang inilunsad nila ang kanilang mga pag-atake kay Sebastian. Ang lahat ay nahulaan na ang mga tao mula sa Gaudium sect ay hindi tatayo at nanonood habang pinapatay si Juniper. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na sila ay magiging napakawalang hiya. Hindi lang nila nailigtas si Juniper, pero sinamantala pa nila ang pagkakataon para salakayin si Sebastian. Gayunpaman, walang nang-ahas na magsabi ng anuman. Ang Gaudium sect ay ang numero 1 dakilang sekta ng Southmount County, at walang nang-ahas na pukawin sila. Kabanata 875. Sa gitna ng mga tao, ngumiti si Ramiro ng matamis. Nitong mga nakaraang araw,
hinihiling niya na ang Gaudium sect ay kumilos, at sa wakas ay naghintay siya hanggang sa sandaling ito. Nagulat si Stephanie. Gusto niyang tumulong, ngunit napakababa ng kanyang paglilinang, kaya wala siyang maitutulong. Nang maisip ng lahat na si Sebastian ay napahamak, isang figure ang lumitaw sa harap ni Sebastian na parang multo. Itinulak niya ang kanyang mga palad, at isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog. Ang mahusay na enerhiya ay nagsagupaan sa isa't isa sa isang nakakagulat na bilis. Sa sandaling iyon, isang nakabubulag na liwanag na kasing liwanag ng mga kislap mula sa isang sumasabog na bulkan kung saan-saan. Ang liwanag ay napakaliwanag na ang lahat ng iba pa sa silid ay lumabo kung ihahambing. Ang hangin ay nag-vibrate ng napakalakas mula sa napakalaking puwersa na ito ay kasing tibay nito na mapunit ang espasyo anumang oras. Ang mga enerhiya ay nilamon ang isa't isa, nagsanib, at nabago sa isang madilim na puyo ng enerhiya. Sa puyo ng tubig, ang kidlat at kulog ay tumatama at ang mga hangin ay umaalulong na galit, na tila ang katapusan ng mundo ay papalapit na. Ang mga labi ng enerhiya ay kumakalat sa lahat ng direksyon tulad ng isang tidal wave. Bahagyang yumanig ang bawat espasyong madadaanan nito. Ang mga tao mula sa Gaudium sect ay nagulat, ngunit nagmamadali silang nagtaas ng mga kalasag ng sabay-sabay upang protektahan ang kanilang sarili mula sa mahusay na enerhiyang ito. Gayunpaman, ang enerhiya na ito ay mas malaki kaysa sa naisip nila. Nabasag nito ang kanilang mga kalasag sa isang iglap at pinasabog sila. Habang nasa himpapawid, lahat sila ay samuka ng isang subo ng dugo. Sa kabilang banda, winageway ni Malona ang kanyang braso at naglagay ng asol na pananggalang na kalasag. Ang malakas na enerhiya ay tumama sa kalasag at nagdulot ng ripple sa ibabaw. Magulo sa ilalim ng entablado habang ang malakas na enerhiya ay nahuhugasan mula sa Destiny Stage at tinatangay ang lahat. Sa kabutihang palad, mataas ang entablado, at ang mga tao ay natangay lamang ng mga labi ng enerhiya. Gayunpaman, ang mga tao ay nahuhulog. Natakot ang lahat at napaatras sa pagmamadali. Medyo nagulat si Sebastian. Ang babaeng nauna sa kanya, si Malona, ay hindi simple. Sa isang galaw lang, natalo niya ang pinagsamang pag-atake mula sa mahigit 12 eksperto mula sa Gaudium sect. Kahit siya ay nagdududa na siya ay kasing lakas niya. Malamang, siya ay isang lesser deity master. Sino ang mag-aakala na ang isang maliit na bayan tulad ni Skyd ay magkakaroon ng isang napakahusay na tao? Ang mas ikinaintriga niya ay ang dahilan kung bakit siya tinulungan ni Malona. Ang mga eksperto mula sa Gaudium sect ay malubhang nasugatan, na ikinagulat at ikinagalit nila. Nanlilisik kay Malona, tinanong nila, sino ka? Hindi mo pwedeng malaman, nakangusong sagot ni Malona. Alam kung gaano kalakas si Malona. Ang mga tao mula sa Gaudium sect ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano sa kabila ng kanilang galit. Sa huli, umalis sila sa kahihiyan kasama ang nasugatan na Juniper. Ang mga resulta ng tunggalian sa pagitan ni Sebastian at Juniper ay lampas sa inaasahan ng lahat. Sa una, inaasahan ng lahat na papatayin ni Juniper si Sebastian o makakaranas ng collateral damage. Walang nag-akala na tatalunan ni Sebastian si Juniper mula sa simula hanggang sa huli, kahit na pagkatapos uminom ng psycho pill ang huli. Kung hindi nakialam ang mga tao mula sa Gaudium sect, malamang dito na niya tatapusin ang kanyang buhay. Salamat sa tulong mo, pasasalamat ni Sebastian habang pasulong. Bagamat hindi niya kailangan ng tulong. Kumilos si Malona dahil sa mabuting kalooban, at tinanggap niya ang kabaitan nito. Marahan nang umiti si Malona, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Si Damant ang may gustong tulungan kita. Sa halip, dapat kang magpasalamat sa kanya. Si Damant. Nagulat si Sebastian, hindi niya inaasahan na si Damant ang nagpadala ng tulong. Napangiti si Malona. Ako ang tita ni Damant. Pwede mo akong tawaging Malona. Salamat, Malona. Pakiusap ipaabot mo ang pasasalamat ko kay Damant, sabi ni Sebastian. Tumanggo si Malona, ngunit biglang naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Bagaman malakas ka, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ang sobrang lakas ay haantong sa mga negatibong resulta. Mas mabuting huwag kang kumuha ng atensyon sa hinaharap.
Hindi ito palalampasan ng Gaudium sect ng ganon kadali at hahanap sila ng pagkakataon na makaganti sa'yo. Mag-iingat ka. Salamat sa payo mo. Mas mag-iingat ako. Gayunpaman, wala pa ring emosyon si Sebastian. Huwag mong baliwalain ito. Sa pagkakaalam ko, nakaabot na si Galen Gaudium sa Lesser Deity Realm.